Sa puso ng makulay at makasaysayang distrito ng Binondo, makikita ang isang simbahan na naging saksi sa maraming yugto ng ating kasaysayan. Ito ang Binondo Church. Kilala rin bilang Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz. Nakilala rin sa tawag na Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Itinatag ng mga Espanyol noong 1596. Ang Binondo Church ay itinayo para sa mga inchik na yumakap sa Kristyanismo. Ang Binondo ay kilala noon bilang sentro ng kalakalan at tirahan ng mga Chinong mga ngalakal sa Maynila. Ang pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa mga Chino ay naging mahalagang layunin ng mga misyonero. Noong una, ang patron ng simbahan ay si St. Gabriel the Archangel. Nakaluunan noong early 17,000s ay naging patrona si Our Lady of the Most Holy Rosary. Bagamat ang orihinal na simbahan ay gawa sa kahoy at pawid, hindi ito nakaligtas sa sunog at lindol. Maraming beses itong muling itinayo. Ang kasalukuyang estruktura na makikita natin ngayon ay itinayo noong ika-19 na siglo at masusing inayos matapos ang World War II. Ang simbahan ay naging saksi rin sa iba't ibang pananakop mula sa Espanyol, Amerikano, hanggang Hapon. Ang simbahan ay hindi lamang bantayog ng arkitektura. Dito rin ay pinanganak at bininyagan si San Lorenzo Ruiz, ang unang Pilipinong santo, na naging inspirasyon ng maraming Katoliko. Si Lorenzo ay isang binata na lumaki sa Binondo, kung saan siya ay natutong maglingkod bilang sakristan and in fact, sakristan mayor ng simbahan. Si Lorenzo Ruiz ay naging martir sa Japan noong 1627 dahil sa kanyang pananampalataya. Kasama ng iba pang misyonero, tiniis niya ang matinding pagdurusa ngunit hindi niya itinanggi ang kanyang pananampalataya. Na isa sa kanyang mga linya ay, 1,000 man ang aking buhay, sa Diyos ko ito iaalay. Ang kanyang dakilang sakripisyo ay nagbigay danghal sa Binondo Church at sa buong Pilipinas. Siya rin ay nakanonize bilang kauna-unahang Pilipinong anchik na santo noong 1987 na naging dahilan upang maging ika-10 minor basilica ng Pilipinas ang Binondo Church na pinaunlakan ni Pope John Paul II noong 1992. Makikita sa disenyo ng simbahan ang impluwensyang barok at neoklasikal. Ang kampanaryo nito ay isa sa mga pinakamatibay na bahagi na natili mula sa orihinal na estruktura. Ang mga stained glass windows na nagpapakita ng buhay ni San Lorenzo Ruiz ay nagdagdag ng ganda at kahulugan sa simbahan. Hindi rin nakaligtas ang simbahan sa pagsabog ng digmaan. Sa panahon ng World War II, malubhang nasira ang Binondo Church. Subalit sa tulong ng mga deboto at ng pamahalaan, ito'y muling naitayo na nagpatunay sa tibay ng pananampalataya ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili ang Binondo Church bilang tahanan ng pananampalataya. Ito ay patuloy na nagsisilbing lugar ng panalangin at pag-asa, hindi lamang para sa mga taga-Binondo kundi para sa lahat ng debotong Katoliko. Ang misa dito ay hindi lamang sa wikang Filipino at Ingles, kundi pati na rin sa Chino na nagpapakita ng pagkakaisa ng dalawang kultura. Taon-taon, ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz tuwing Setyembre. Ang makulay na selebrasyon ay dinadaluhan ng libo-libong deboto, kabilang mga Chinoy at iba pang Pilipino, na nagbibigay pugay sa kanilang patron santo. Ipinagdiriwang din tuwing Oktubre ang kapistahan ng patrona na si Our Lady of the Most Holy Rosary, na nakasanayan at pagdiriwang ng libong-libong mga Pilipino na bahagi ng distrito ng Binondo. Ngunit tuwing sasapit ang Kapaskuhan, may isang makasaysayang pamamahagi ng pagmamahalan ang pamayanan ng Binondo. Isang timba na para sa iba, ito ay lagayan ng tubig, damit, isda at iba pa. Ibahin natin ang makasaysayang pamamahagi ng Binondo Church. Sila o ito ay namamahagi ng timba na may nilalaman na grocery package na maaaring pagsaluhan ng isang pamilya sa pagsapit ng Pasko. Ito ay nagsimula noong 2004
na ang parokya ay nasa ilalim ng pamunuan ni Reverend Monsignor Reyes na hanggang ngayon ay pinagpapatuloy ng kasalukuyang Reverend Monsignor Bonglong. Ang ganitong klase ng programa na simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan tuwing Kapaskuhan. Tara, pakinggan natin ang panayam kasama si Monsignor Bonglong. Ako si Monsignor Esteban Lo of Lorenzo Ruiz Mission Society ng Archdiocese of Manila. Itong nakaraang 2 taon at mga 3 linggo, tayo po ang rektor ng Minor Basilica ang National Shrine of San Lorenzo Ruiz at paro po ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish dito po sa Binondo, Manila. Bali, sino po ang patron ng Sanlopos na Binondo siya? Bilang parokya po, ang patron o ang patrona ang Petita Kasi ay ang mahal na ina ng Santo Rosario. So bilang Minor Basilica at National Shrine, si San Lorenzo Ruiz po. Pansin po natin mo, timba po, timba ng pagmamahal, andun na kapag takunan na ginagawa ng Binondo Church. Paano po ang proseso nito? So ito po ang timba ng pagmamahal, handog ng buong may kapal. Matagal na po ito na Christmas project dito sa Binondo Church. So kahit sa ngayon po, i-encourage natin ang kaya na mag-alay ng at least 500 pesos para sa isang timba na may laman na bigas, dilata, at ibang pang grocery items. In fact, yung timba na may cover, dinonate yan ng ating mga kaibigan at parishioners. So yung 500 na offering ay talagang napunta sa grocery items na kung bilhin retail price, sobra sa 500 pesos of course. So, of course, kung kaya mo magbigay ng 2 timba, 3, 5, 10, 100, mas maganda. Para po mas marami tayong mabigyan ng timba ng pagmamahal, handog ng buong may kapal. So, bali po ang timba ay naging bahagi din ng kasaysayan ng Binondo Church. At ito po ay pinagsama-sama ng mga community at mga parishioners ng Binondo Church kung po makapagbigay sa mga nangangailangan. At kung may oras kayo, sumama kayo sa misa at i-alay during offertory ang mga timba na ito. So, yun lamang po. Maraming salamat din po at sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat. Ang Binondo Church ay hindi lamang isang gusali. Ito ay simbolo ng matibay ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga Pilipino at Chino. Isang mahalagang alaala ng